Ano ang dapat mong gawin kapag hindi pumasok ang payment mo sa home credit? Tara, alamin natin. March 25, due date na ng home credit kwarta ko. Sakto, 25 na nung time na to, need ko na agad magbayad. Ang ginawa ko is nagbayad ako gamit ang aking GCash. So dahil successful na, akala ko ay makakredit siya agad sa aking home credit. Pero yun nga, nung chinik ko yung home credit kwarta ko is may nakalagay pa rin na pay now. At hindi pa rin nagre-reflect yung binayad ko sa GCash. So, dali-dali nga akong pumunta sa GCash ko para i-double check siya. Tinignan ko dito sa transaction history at meron nga ako talagang transaction na nagbayad ako sa home credit. Actually, may kasabay ito na ref nung nagbayad din ako. Sa ref, pumasok siya yung bayad ko doon. Pero dito nga sa home credit kwarta ko ay hindi siya pumasok. Klinik ko itong need help. Tapos klinik ko yung my payment hasn't been posted. So sa madaling salita ay nag-submit ako ng ticket. So ito na nga, finil-upan ko lang yung mga details dito. So ito sa una, which statement is most relevant to your case. So yung pinili ko dito is yung my payment has not been posted. So dahil nga sa transaction details ako nag-submit ng ticket, automatic nang nalagyan yung reference ID or number at saka yung date. Tapos, klinik ko itong how did you pay. So, syempre, GCash app. Tapos, dito sa name of the biller, syempre, nilagay ko is yung home credit. Ito, sa may box na malaki, pwede nyong i-share yung experience ninyo para sa karagdagang information sa inyong concern. So, yun nga, ang nilagay ko dito is nagbayad na ako pero hindi siya nag-reflect sa aking home credit app. Tapos, dito sa upload a photo or attach that can help, lagay ko dito yung photo ng transaction details ko. Ito yung screenshot na katunayan na hindi pa rin nagre-reflect yung binayad ko sa home credit app. Kasi yan, klinik ko lang yung submit. Tapos, nagpunta rin ako sa customer service ng home credit at sinabi ko nga yung situation ko. Sinabi ko nga na nagbayad na ako sa GCash pero hindi pa rin posted sa home credit app. Nung una kasi akala ko yung may problema is dito mismo sa home credit. Kaya naisipan kong magbayad ulit sa home credit gamit yung GCash ko. Pero para sa ibang loan naman yun, which is yung ref nga. Pero yun nga nung nagbayad ako sa GCash is pumasok din siya agad-agad. So tinanong ako kung tama daw ba yung account number, which is sinabi ko naman oo. At sinabi ko rin sa kanila na meron akong resibo or screenshot na nakapagbayad na ako na meron ngang reference number. So, ang huli, ang sabi niya sa akin is send ko daw sa email para isiguro i-check nila kung posted na ba talaga sa kanila. Which is, ginawa ko rin naman pero wala pa rin nangyari. Tatapos na lang ang buong March 25. Pa rin ako nakakabayad sa kanila at wala pa rin reply yung GCash pag-submit ko ng ticket. So, kinabukasan, March 26, still ganun pa rin. Overdue na talaga ako. Naisipan ko na lang munang magbayad gamit yung Maya account ko. Dito sa pagbayad ko naman sa Maya is naging okay naman siya agad-agad at wala akong naging problema. Pero ang malaking tanong kasi dito, nasaan na yung 1.5 na binayad ko sa GCash? At kung sino ang dapat mag-refund nun? Tapos ito nga, ilang oras lang makalipas ay nag-reply na yung GCash sa pag-submit ko ng ticket. Tapos ang sabi nila dito is need ko daw ilagay yung GCash reference number, yung GCash mobile number, tsaka yung date of transaction. Dito wala pa rin akong assurance kung marirefund na din ba siya agad. Pero binigay ko na yung mga details na hinihingi nila. So yun nga, sinubmit ko yung GCash number ko, yung reference number, tsaka yung date of transaction. So after 1 hour ng pag-send ko sa kanila mga details, nagulat ako na nagkaroon ng 1.5 agad yung GCash ko. So meaning, na-refund na sa akin yung pera ko. So chinek ko ulit yung sinubmit ko ng ticket at may nakalagay na nga doon na handled. So meaning, na-resolve na yung case ko at na-refund na nga nila yung pera ko. Tapos, chinek ko din yung transaction history ko kung ano yung nakalagay. Ayun nga, bills payment yung nakalagay at refund from home credit. So, meaning si GCash talaga yung nagka-problema nung araw na yon at ni-refund naman din nila. So, yun nga na. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.